Samantala, nagkaroon ng pagsabog malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ, halos kasabay ng may namataang pampasabog sa labas ng Senado. Duda po si Presidential son, Congressman Sandro Marcos, sa timing nito ngayong araw ng State of the Nation Address. Ang tugon ng Philippine National Police o PNP sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Basagang salamin ng sasakyang yan matapos madamay sa pagsabog ng isang improvised explosive device o IED pasado alas 12 ng hating gabi. Nangyari yan malapit sa entrance ng Department of Justice o DOJ sa Padre-Faro, Ermita, Maynila. Batay sa investigasyon ng Manila Police District, iniwan ang pasabog sa paanan ng isang puno malapit sa gate ng DOJ. Walang nasaktan sa insidente, pero 2 sasakyan ang nadamay sa pagsabog. Kasama sa na-recover ng mga otoridad ang isang relo, plastic cap at 9 volts na battery. Nangyari yan ilang oras lang bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng DOJ, kontrolado nito ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang kanilang compound. Kanina, bantay sarado ng mga sundalo at pulis ang kagawaran. Halos parehong oras may namataan ding IED sa mahigit 100 metro ang layo sa gate ng Senado. Napasugod tuloy ang mga pulis sa labas ng Senado. Sa investigasyon ng SPD, bandang hating gabi pa lang daw kagabi nang mapansin ng mga tauhan ng isang towing truck ang nasabing bagay dito sa lugar. Pero alas 8 na raw ng umaga nang i-report nila ito sa mga pulis na maghinalang posible nga itong isang IED. Nasa ilalim ito ng truck na na-discover nila. Siguro may basic knowledge doon kasi may battery, may component pa, powdery component, saka yung wire. At saka may relo o clock. Agad rumisponde ang Explosive Ordnance Disposal o EOD K9 Unit ng Pasay City Police at Southern Police District o SPD. Kumpirmadong IED o pasabog ang namataan. Hindi ko pa nakuha yung result kung anong klase ito. Basta ang may nakuha doon is isang 9-volt battery, no? Tsaka yun nga, yung container na may powdery doon na substance, then may clock. Hindi pa masabi ang motibo. Hindi ko rin masabi kasi itinaon ito na sona ng ating presidente. Wala kung mag-aano sila ng gulo or something mabaling dito yung attention. Pwedeng gano'n na manggulo o manakot. Bumuna ng Special Investigation Task Group para matukoy ang nasa likod nito at motibo sa krimen. Aalamin din kung may kaugnayan ito sa IED na sumabog kaninang hating gabi sa labas ng DOJ. Nagsasagawa na ng backtracking ang mga otoridad para matukoy ang mga suspect. A big possibility or probability is magkaugnay yung dalawa. This is threat. Ang nilagay nga natin dito is threat level 1 sa Metro Manila. Yung IED na to ay walang charge. O ibig sabihin wala siyang sharp nails. Pang-terror lang, pantakot. Nag-iimbestiga na rin ang NBI. We're looking at the connection sa Senate saka sa DOJ. But right now, we have deployed our agents sa mga critical areas. Kinundi na naman at pinaiimbestigahan na Senate President Wing Gatchalian ang nangyari. We will add more security personnel on the grounds. And of course, mas paigtingin natin yung pag-iinspeksyon ng mga taong papasok dito sa Senado. No? Not only inside, but also outside. Kasi we are in close coordination naman with the Philippine National Police. Mahigpit na rin sa batasang pambansa kung saan ihahayag ng Pangulo ang SONA. Ayon kay Presidential son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, mahirap paniwalaan na nagkataon lang ang timing nito. Whether it's tied to the SONA or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age. I think it's incumbent upon us to be extra wary with things like this happening. I think I'm gonna ask the PSG to do one more sweep of Congress after that news. Sabi naman ng palasyo, mas matinding proteksyon dapat ang ibigay sa mga opisyal ng gobyerno. Alam mo, yung security concern, sa lahat ng pagkakataon, laging dapat handa. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.